Isang eroplano ang lumubog sa dagat, ngunit walang ni isang patak ng tubig dagat ang tumagos sa cabin. Napakaswerte ng mga pasahero dahil hindi sila nasugatan, pero hindi ko alam, sa oras na ito ang eroplano ay nasa lalim na 100 metro sa ibabaw ng karagatan. Hindi magtatagal para maubos ang oxygen sa cabin. Pero ang mas nakakatak, hindi rin makatanggap ng signal ang mga kagamitan sa komunikasyon ng eroplano. Nangangahulugan ito na hindi sila maaaring humiling ng pagliligtas. Maaari lamang maghintay para sa mabagal na kamatayan sa maliit na espasyo. Habang lumilipas ang panahon, ang pakiramdam ng krisis sa mga pasahero ay unti-unting dumarating. May mga taong umiiyak sa kawalan may mga taong nakomed dahil sa kakulangan ng nakikita ang sitwasyon na nagiging mas seryo. Imbes na maupo ka at naghihintay na mamatay, mas mabuting subukan. Sa puntong ito ginawa ng kapitan ang pinal na desisyon. Gustong magpadala ng signal receiver sa ibabaw, kaya nagpapadala ng distress signal. Sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na mabuhay. Ngunit mayroong malaking presyon ng tubig sa ilalim ng dagat, daan-daang metro ang lalim. Ang antas ng panganib ay may isip, mukhang kinakailangan upang makumpleto ang operasyong ito hanggat maaari. Ang co-pilot ay tumayo din sa lahat ng mga gastos. Pagkatapos ang dalawang tao ay gumawa ng mga hakbang sa proteksyon. Pagkatapos ay isara ang bakal na pinto na konektado sa cabin. Pigilan ang pag-apaw ng tubig ngunit ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inaakala. Sa oras na ito, sinubukan ng kapitan na gamitin ang electric door opening method. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-short ang habang siya ay nasa proseso ng pagkukumpuni. Biglang dumaloy ang napakalaking presyon ng tubig sa hatch at umapaw. Mabilis na tumaas ang level ng tubig sa cabin. Nawalan ng malay ang co-pilot dahil sa malakas na impact. Mabuti na lang at hindi nasugatan ang kapitan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ang tangke ng oxygen. Nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng oxygen. Walang para ang tangke ng oxygen ay naitatapon lamang ng kapitan at napabuntong hininga. Mahirap buksan ang package habang nasa bansa. Hayaang tumaas ang signal receiver ng unti-unti kasama ang air valve. Pagkatapos ay sinubukan niya ang lahat upang simulan ang paglangoy sa itaas ng agos. Taglay ang tapang at matatag na tiyaga ng kapitan. Matagumpay na naabot ang ibabaw mula sa seabed sa lalim na 100 metro. Kahit napagod na siya physically at mentally, huwag maglakas loob mag-antala, mabilis na umakyat sa air valve at agad na ipadala ang emergency signal. Sa sandaling, nakitaan ng fighter aircraft na nagpapatrolya sa dagat ang eksena. Iulat ka agad ang impormasyong ito sa iyong mga superior. Matapos matukoy ang lokasyon, agad na nagayos ng patrol team ang senior leadership. Natuklasan nila ang silhouette ng kapitan. Agad na ilunsad ang bangkang demotor sa tubig. Ilang sandali pa ay nakatakas ang kapitan. Sinabi ng kapitan ang tungkol sa pagbagsak ng eroplano sa dagat. Agad na pinakilos ng kapitan ang malaking bilang ng mga rescue worker. Magsagawa ng rescue operation. Gayunpaman, nang ang rescue team ay lumalim sa ilalim ng dagat, sila ay tulala. Ang hatch ay nasa ilalim ng mahusay na presyon mula sa tubig dagat. Hindi mabubuksan mula sa labas ng fuselage. Kahit mabuksan, walang mga hakbang sa proteksyon. Malulunod din ang mga pasahero. Tuwang-tuwa ang mga pasahero matapos makita ang rescue team. Akala nila sa wakas ay naligtas na, kaya mabilis na lumipat sa pinto ng cabin. Ngunit ang rescue team ay walang magawa bago ang malaking problemang ito. Walang para. Pagkatapos ng pagmamasid, maaari lamang silang bumalik ng walang tagumpay. Hindi naiwasang mapabuntong hininga ang kapitan matapos marinig ang balitang ito. Ang lahat sa cabin ay nagdusa mula sa matinding kakulangan ng oxygen. Malinaw na wala na silang maraming oras. Agad na nagsagawa ng emergency meeting ang armada. Pagkatapos ng dispara sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, ang mga eroplano lamang ang maaaring iligtas. Pagkatapos ay mas malalim ang rescue team sa dagat. Naglagay sila ng 12 ng mga airbag sa paligid ng eroplano. Pagkatapos ay i-connecta ito sa lubid mula sa ibaba. Panghuli ay connecta ang inflatable tube sa airbag. Matapos makumpleto ang seryeng ito ng mga operasyon, agad na bumalik sa dagat ang rescue team. I-connecta ang kabilang dulo ng inflatable hose sa air pump. Sa pagsang-ayon ng kapitan, 12 ng mga balbula ang sabay na bumukas. Sa patuloy na output ng air pump, tingnan ang airbag na dahan-daang pumutok ay ganap na napuno sa loob ng maikling panahon ng pag-akyat sa sasakyang panghimpapawid. Hindi nagtagal ay lumutang ang eroplano, agad namang nagmaneho ng speedboat ang rescue team para magsagawa ng rescue operation. Mabilis na binuksan ng mga pasahero ang pinto ng cabin para makalanghap ng sariwang hangin. Gayunpaman sa lalong madaling lahat ay masaya tungkol dito. Sa hindi inaasahan, isa pang panganib ang tahimik na paparating. Sa pagkakataong ito, isa-isang naputol ang lubid dahil sa bigat. Walang kamalay-malay na mga tao ay nagmamadaling tumakas. Sa oras, ang huling wire sa buntot ng eroplano ay biglang naputol. Kakalabas lang ng pinto ng cabin, agad na itinapon pabalik sa cabin ang mga pasahero. Ang fuselage, na nawalan na ng traction, ay nagsimulang lumubog. Biglang bumahas sa cabin na parang hayop ang malaking tubig sa dagat. Mahalagang oras, sumugod ang kapitan sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay dalhin ang mga pasahero sa isang ligtas na lugar.
Pagkatapos ay mabilis na buksan ang hatch, itulak ang mga pasahero palabas doon. Ginawa niya iyon at bumaba. Nang makita ang sitwasyong ito, nagpadala ang kapitan ng isang helicopter upang iligtas. Pangwak, lahat ng pasahero ay ligtas na nakatakas. Ngunit ang mahalagang pampasaherong eroplanong ito ay mananatili rito magpakailanman.